Magandang araw mga bata! Nakapag-almusal na ba ang lahat bago pumunta sa school? Okay, magaling. Magaling naman kung ganon. Bago natin simulan ang araw natin ngayon, maaari bang tayo magsitayo at manalangin ng sabay-sabay at ito ay pangungunahan ni Usman. Usman? Amin. Maraming salamat mga bata. Maaari na kayong maupo dahil mag-check ako ng attendance sa araw na ito. Sabihin lamang na narito kayo kapag tinawag ko ang inyong apelyido. Naintindihan ba? Daluma? Manda? Minor? Ampaso? Magaling! Mukhang kumpleto tayo ngayong araw. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. 1, 2, 3. Very good. Bago tayo tuluyang magsimula, pulutin ang mga papel na nasa ilalim ng inyong upuan at itapon sa basurahan para tayo ganahan sa klase. At pagkatapos ay umupo tayo ng maayos. Tapos na ba? Magaling! Kung sa gayon ay hayaan ninyo akong ipaalala sa klase ang ating mga alituntunin. Maliwanag? Ano nga ba ang ating mga alituntunin sa klase? Naila, maaari mo bang basahin o sabihin sa klase kung ano ang mga ito? Magaling! Tama ang lahat ng sinabi nyo na dapat makinig ng mabuti kay teacher habang nagsasalita sa harapan. Itaas ang kamay kung mayroon mang katanungan at maging magalang sa lahat. Naintindihan ba? Naway mai-apply natin ito sa ating klase. Ngayon, suriin naman natin ang ating naging takdang aralin noong nakaraang araw. Balikan muna natin ang takdang araling ipinagawa ko sa inyo noong nakaraang araw. Tapos na ba? Okay, magaling. Ngayon ay balikan natin ang ating naging aralan noong nakaraang araw. Ano nga ulit ang panitikan? May nakakaalala pa ba kung ano ang panitikan? Tama! Ito ay ang mga akdang nagpapakita ng kultura at karanasan ng tao. Ngayon, tingnan ninyo ang salitang isusulat ko sa pisara. Kwento, rehiyon, kultura. Sino ang magkakapagpaliwanag kung paano sila magkakaugnay? Hanin, maaari mo bang sagutin ito? Napakagaling! Lahat ng ito ay may kinalaman sa ating bagong aralin. Tama! Ito ay akdang nagpapakita ng kultura at karanasan ng tao. Tama! Magkaugnay ito dahil ang kwento ay galing sa isang lugar o rehiyon at ipinapakita nito kung ano ang kultura ng mga nakatirang tao roon. Magaling naman kung ganon at alam nyo ang kaugnayan ng kwento, panitikan at rehiyon. Meron akong ipapakitang tatlong larawan, tingnan ninyo ng mabuti. Sa palagay ninyo, saang rehiyon kaya nagmula ang mga ito?
base sa kanilang pananamit, sa kanilang itsura, at sa kanilang itsura. Ano kaya ang mga kwentong maaaring nagmula sa kanilang mga lugar o sa mga lugar na ito o sa mga taong nakikita ninyo? Tama! Iba-iba ang kultura ng bawat rehiyon, kaya iba-iba rin ang panitikan. Yan ang ating pag-aaralan ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Okay, magaling! Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang layunin natin sa araw na ito. Una ay masagot ang mga tanong na sino, ano, saan at bakit na mga katanungan. At pangalawa, manghula ng susunod na mangyayari sa kwento batay sa tunay na pangyayari at bagay. Pangatlo, maglalarawan ng mga bahagi ng kwento, panimula, kasukdulan at katapusan. Pang-apat ay madama ang pagbabago sa sariling damdamin at pananaw batay sa binasang teksto. Naintindihan ba ang ating layunin? Ngayon, mga bata, tingnan muna natin ang larawang ito ng kayabang, isang basket na gawa ng mga ibaloy. Ano ang napapansin niyo sa pagkakagawa nito? Okay, tama. Sa tingin ninyo, madali o mahirap kaya gumawa ng ganitong basket? Bakit? Magaling! Ngayon, kung may kwento tungkol sa paggawa ng kayabang, ano kaya ang matututunan natin tungkol sa mga ibaloy? Okay, very good. Meron akong talata tungkol sa kayabang o basket ng mga ibaloy. Atin itong babasahin ngayong araw. Handa na ba? Okay, magaling! Sa kabundukan ng Cordillera, nakatira ang mga ibaloy. Kilala sila sa paggawa ng kayabang, isang basket na yari sa baging atratan. Isang araw, tinuruan ni Apo Kadan ang kanyang apo na si Banaag kung paano gumawa ng kayabang. Maingat nilang pinili ang mga baging at dahan-dahang hinabi ang mga ito. Ipiniliwanag ng lolo na ang kayabang ay ginagamit sa paglalagay ng ani at sumisimbolo sa sipag at paggalang sa kalikasan. Nang matapos ang basket, natuwa si Binaag sa kanyang nagawa. Natutunan niya sa bawat kayabang ay nakapaloob ang kultura at tradisyon ng mga ibaloy o tradisyon nila. Napakagaling! Ibig sabihin, kahit hindi tayo nakarating sa kanilang lugar, may paraan para makilala natin sila at paano nila ginagawa ang basket na ito. Ang kwento mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay nagpapakita ng buhay at kultura ng mga taong nakatira roon. Kaya kapag nagbabasa tayo ng mga kwentong ito, para tayong bumibisita sa kanilang lugar kahit hindi tayo lumalayo. Halimbawa, sa kwento tungkol sa paggawa ng kayabang o basket ng mga balon, nalaman natin kung paano na ito ginagawa, anong materyales ang ginagamit at kung para saan ito. Ipinapakita ang ganitong kwento kung paano namumuhay ang isang grupo ng tao at kung ano ang mahalaga sa kanila. Ngayon, batay sa inyong binasa, ano ang masasabi niyo tungkol sa talata sa ugnayan ng panitikan at kultura? Okay, magaling! Bakit sinasabi na ang panitikan ay tagatala ng kasaysayan? Tama! At ano naman ang nalaman ninyo tungkol sa kayabang? Magaling! Ngayon, kung pagsasama-samahin natin ang lahat, ano ngayon ang kahulugan ng rehiyonal na panitikan? Magaling!
Kung gagawa kayo ng sariling kwento tungkol sa inyong rehiyon, anong produkto, tradisyon o kultura ang gusto niyo itampok at bakit? Alamin natin yan. Magaling! Napakaganda ng inyong mga sagot. Ibig sabihin, bawat rehiyon ay may kwento at bawat kwento ay may kulturang dala. Tama ba? Okay, very good. Napakagaling naman ng inyong mga kasagutan. Ngayon, para sa ating karagdagang gawain, gagawa tayo ng pangkatang gawain. Bawat pangkat ay pipili ng isang rehiyon sa Pilipinas at sagutin ninyo ang mga tanong sa Manila paper. Una ay ano ang kilalang produkto o tradisyon ng rehiyon sa inyo? Kung gagawa kayo ng kwento tungkol dito, ano ang magiging tema? Pagkatapos ay iuulat ninyo ito sa klase sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Handang-handa na ba kayo? Sige, simulan natin yan. Ngayon, tapos na tayo, balikan natin ang lahat ng ating natuklasan ngayon. Mula sa isang simpleng kwento tungkol sa paggawa ng kayabang ano ang naunawaan natin tungkol sa panitikan ng mga rehiyon? Tama! Kaya mahalaga ang rehiyonal na panitikan. Dahil sa mga akdang ito, natutuklasan natin ang mga gawi, paniniwala at pamumuhay ng iba't ibang komunidad sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang panitikan ay bintana kung saan natin nakikita ang kultura ng bawat rehiyon. Napakahusay! Kaya tandaan natin, kapag nagbabasa tayo ng panitikan mula sa iba't ibang rehiyon, mas nakikilala natin ang ating bansa at ang mga taong naninirahan dito. Ito ang pinakamahalagang aral ng ating talakayan. Naintindihan? Okay, ngayon sagutan natin ang ating pagtataya sa araw na ito. Tapos na ba? Magaling! Ngayon, kopyahin naman natin ang ating takdang aralin para sa araw na ito. Tapos na ba? Okay, napakagaling naman. Yun lamang sa araw na ito. Muli, ako si Nursima Tandayo Dutosme, ang inyong guru sa araw na ito. Paalam mga bata! Okay, paalam! Sa susunod muli!